Mahina ang ihip ng hangin ng gabing iyon. Tila ba nakikiramay sa nalalapit na paghihiwalay ni Lena at Marco. Sa maliit na bahay na ilang taon nilang pinangarap buuin, naroon silang dalawa na magkatabi. Ngunit parehong may bigat ang puso. Nakasandal si Lena sa balikat ni Marco habang hawak nito ang kanyang kamay. Ramdam niya ang init ng palad ng lalaki. Pero hindi nito kayang pawiin ang lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Sigurado ko na ba talaga, mahal? Para sa atin to, mahal. Kunting tiis lang. Ilang taon lang. Makakabalik rin naman ako. Tapos, sisimulan na natin lahat ng pinangarap natin. Biglang lumungkot ang mukha ni Lena. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit parang hindi na agad maipinta yan? Naisip ko lang kasi baka pag naroon na ako, magbago ka. Maghanap ka ng iba. Agad siyang hinarap nito. Marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi yun mangyayari. Ako pa ba? Mahal na mahal kita, Lena. Ikaw lang. Wala nang iba. Tinitigan siya ni Lena. Hinanap niya sa mga mata nito ang katiyakan, ang pangakong hindi magbabago. At sa sandaling iyon, pinaniwalaan niya ang lahat. Pangako? Pangako yun. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Hindi ako gagawa ng kahit na anong ikakasira ng relasyon natin. Hindi ko sisirain yung tiwala mo. Parang may kumalas na kaba sa dibdib ni Lena. Yumakap siya ng mahigpit kay Marco. Tila ba ayaw na itong pakawalan. Gagawin ko to para sa atin. Para pagbalik ko, hindi na natin kailangan pang maghiwalay at magtrabaho pa. Magtatayo tayo ng business para palagi na lang tayong magkasama. Hindi mo kailangan mag-alala. Pagbalik mo, may bahay na tayo. May ipon na. At ako pa rin ang kasama mo. Napangiti si Lena kahit may luha sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga sandali na magkahawak lamang sila. Tahimik, ninanamnam ang presensya ng isa't isa. Parang bawat segundo ay mahalaga. Bawat titig kailangang tandaan. Hanggang sa unti-unting nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, pero pareho nilang alam. Dahan-dahang lumapit si Marco. Marahang hinaplos ang buhok ni Lena. Saka inilapit ang labi sa kanya. Isang halik na puno ng pangako, mahaba, malambing at tila ayaw nang matapos. Sumagot si Lena, yakap ang batok nito, pinipigilan ang sariling maiyak. Sa gabing iyon, pinili nilang kalimutan muna ang lungkot ng paghihiwalay. Ang bawat yakap ay parang paalam, ang bawat halik ay parang pangakong hindi dapat mapako. Humiga silang magkatabi, magkayakap, walang pagmamadali, walang gustong matulog kaagad. Dahil alam nilang pagmulat ng mata, magbabago na ang lahat. Hindi kita sasaktan. Biglang saad ni Marco, tila inuulit ang pangako niya. Hindi kita lulukuhin. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Hanggang sa pag-uwi mo, ako pa rin to. Walang magbabago. Parang kumirot ang puso ni Lena sa bigat ng mga salitang iyon. Pero sa halip na matakot, pinili niyang maniwala. Naniniwala at nagtitiwala ako sa'yo. Bulong niya. Muli siyang niyakap ni Marco, mas mahigpit kesa kanina. Parang ayaw na niyang pakawalan si Lena kahit kailan. Lumipas ang gabi sa ganoong paraan, punong-puno ng lambing, pangako at pag-asang hindi nila alam kung matutupad pa.
hanggang sa tuluyan silang napagod at nakatulog sa bisig ng isa't isa. Kinabukasan, ang araw ng pag-alis ni Lena. Tahimik siyang nag-ayos ng gamit. Ang maliit niyang maleta ay puno ng damit, pero ang puso niya ay puno ng takot at pag-asa. Sa labas ng bahay, naghihintay na si Marco. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng lalaki. Wala itong imik, tinitigan lang siya, parang gusto nitong kabisaduhin ang bawat detalye ng mukha niya. O ano, handa ka na ba? Tumango si Lena kahit ramdam niyang mabigat ang dibdib niya. Pagdating nila sa airport, bumungad sa kanila ang maraming mga tao, mga pamilyang nagpapaalam, mga OFW na katulad ni Lena na may dalang pangarap at sakripisyo. Ang ingay sa paligid ay hindi sapat para matabunan ang kaba sa puso niya. Hawak-hawak ni Lena ang boarding pass niya habang katabi si Marco. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ito. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan. Hanggang sa... Mahal. Napalingon siya at sa hindi niya inaasahan, biglang lumuhod si Marco sa harapan niya. Napahinto ang mundo niya. Agad na napatingin ang mga tao sa paligid. May mga napangiti, may mga napabulong, at may ilan pang kumuha ng video. Pero para kay Lena, parang silang dalawa lang ang naroon. Mahal, anong ginagawa mo? Hindi sumagot agad ang lalaki. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa bulsa nito. Pagkabukas nito, tumambad ang isang simpleng singsing, hindi man mamahalin pero puno ng kahulugan. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, pero ayokong umalis ka nang wala kang pinangahawakan. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Lena. Mahal na mahal kita, at kahit gaano katagal, hihintayin kita. Hindi ako magbabago, hindi kita lolokohin. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Pagbalik mo, pakakasalan kita. Gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Kaya, Lena, papayag ka bang pakasalan ako? Marco! Parang tumigil ang oras. Ang lahat ng pagod, lungkot at takot ni Lena ay tila napalitan ng pag-asa sa sandaling iyon. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng airport na puno ng paghihiwalay, may isang pangakong ibinibigay sa kanya, isang pangakong pinili niyang paniwalaan. Tumango siya habang umiiyak. Oo, Marco! Biglang nagpalakpakan ang ilang taong nakapaligid sa kanila. May mga napangiti, may mga napaluha. Isang eksenang puno ng pagmamahal. Tumayo si Marco at agad na isinuot ang singsing sa daliri ni Lena. Hindi na napigilan ni Lena ang sarili, niyakap niya si Marco ng sobrang higpit. Mamimiss kita ng sobra, Marco. Hindi kita iiwan. Pangako, maghihintay ako. Sagot ni Marco habang yakap-yakap siya. Naghiwalay sila sandali, pero agad ding nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng emosyon, mas matindi, mas desperado, mas puno ng pangako kesa dati. Para bang sa halik na yon, gusto nilang ipunin ang lahat ng pagmamahal na kakailanganin nila sa mga darating na taon. Babalik ako, mahal, para sa'yo, para sa atin. Muling nagyakapan ang dalawa, mahigpit na parang wala nang gustong bumitaw. Pero hindi pwedeng huminto ang oras. Napapikit si Lena. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap ni Marco. Hawak pa rin nila ang isa't isa. Parang may takot na kapag bumitaw, mawawala na ang lahat.
Kaya mo yan, mahal. Lakasan mo yung loob mo para sa future natin. I love you. I love you more, mahal ko. Mag-iingat ka. Unti-unti siyang umatras hanggang sa tuluyan na siyang lumayo. Habang naglalakad papunta sa boarding gate, paulit-ulit siyang lumingon. At sa bawat lingon niya, naroon si Marco, nakatayo, nakatingin, umiiyak habang patuloy na kumakaway. Hindi rin tumigil si Lena sa pagkaway. Parang ayaw nilang matapos ang sandaling iyon. Hanggang sa hindi na nga niya ito makita. Saglit siyang huminto sa katumingin sa kanyang suot na singsing. Isang simbolo ng pangako, isang pangakong pinanghawakan niya habang papalayo siya sa taong mahal niya. Sa labas, unti-unting lumilipad ang eroplano palayo sa lupa, palayo sa nakaraan, at palayo sa lalaking pinaniwalaan niya. Nahihintayin siya. Sa ibaba, nakatayo pa rin si Marco, nakatingala sa langit, kumakaway, umiiyak, at unti-unting nawawala sa kanyang paningin ang eroplanong sinasakyan ni Lena. Lumipas ang 3 buwan. Sa loob ng panahong iyon, pinilit ni Lena na gawing tahanan ang baniyagang lugar na kanyang kinalalagyan. Sa maliit niyang kwarto na halos kasya lang ang kama at isang maliit na mesa, doon umiikot ang mundo niya tuwing tapos na ang trabaho. Pero kahit nasa malayo siya, hindi niya naramdaman ang distansya. Sa umpisa, araw-araw silang magka-video call ni Marco. Kahit pagod, puyat, pilit niyang nginingitian ang lalaki sa screen. At sa bawat tawag, tila ba nabubura ang pagod niya. Anong ulam mo? Tanong ni Marco isang gabi habang nakahiga, hawak ang cellphone. Wala pa nga eh. Natatawang sagot niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Eh ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Hinihintay kita. Eh di gutom ka na. Loko ka talaga. Ganoon sila halos gabi-gabi. Simpleng usapan, simpleng lambingan, pero sapat na iyon para kay Lena. Para sa kanya, kahit malayo siya, buo pa rin ang kanilang relasyon. Minsan pa nga, sabay silang kumakain sa video call. Minsan, sabay matutulog habang nakabukas ang kamera, hanggang sa may isa sa kanila ang makatulog. Sa bawat padala niya, sa bawat overtime na ginagawa niya, sa bawat pagod na pinipilit niyang tiisin, iisa lang ang iniisip niya, si Marco at ang kinabukasan nila. Pero, habang lumilipas ang mga araw, may unti-unting nagbabago. Sa una, halos hindi niya napansin. Pero sa mga sumunod na araw ay ganoon pa rin at mas lalo itong lumalala. Sumagi man sa isip niya na may kakaiba, agad niya iyong itinataboy. Pero habang tumatagal, mas nagiging madalas ang mga dahilan. At ang mamaya nagiging bukas hanggang sa maging wala na. Unti-unting kumukunti ang oras na magkausap sila. Kung dati ay halos buong araw silang magka-video call, ngayon ilang minuto na lang, minsan pa nga ay wala. Isang gabi matapos ang mahabang shift, agad na umuwi si Lena sa kanyang kwarto. Pagod ang kanyang katawan, pero mas pagod ang isip niya. Agad siyang tumawag kay Marco, ngunit walang sagot. Muli siyang tumawag, wala pa rin. Napabuntong hininga siya. Umupo siya sa kama, hawak ang cellphone at naghihintay. Ilang minuto ang lumipas bago nag-message si Marco. Sorry, tulog ako. Napatingin si Lena sa oras. 8:30 pa lang. Okay lang mahal. Pwede ba tayong mag-video call? Ilang sandali ang lumipas bago ito nag-reply.
Pagod ako eh. Bukas na lang please. Napapikit si Lena. Hindi niya maintindihan kung bakit. Parang may kumukurot sa kanyang dibdib. Pilit na lang niyang inuunawa ang sitwasyon. Pero nang gabing yun, hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nakaraang araw, ang pagbabago sa tono ni Marco, ang pagiging malamig nito, ang mga dahilan na tila paulit-ulit na lang. Maging ang trabaho niya ay naaapektuhan na rin. Hindi niya magawang makapag-focus sa ginagawa, kaya ilang beses na rin siyang napapagalitan ng kanyang amo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naghihintay pa rin siya at umaasa na baka sakaling muling bumalik ang dating sigla ng relasyon nila ni Marco. Lumipas pa ang mga araw. Sa bawat araw na dumaraan, mas nararamdaman ni Lena ang distansya, hindi lang sa pagitan ng kanilang mga lugar, kundi pati na rin sa pagitan ng kanilang mga puso. Hanggang sa isang araw, tuluyan na ngang nawala si Marco. Tuluyan nang hindi ito nagparamdam sa kanya. Maging ang lahat ng social media accounts nito hindi na rin active at wala ng bagong post. Hanggang sa isang araw, naisipan niyang mag-scroll sa Facebook habang namamahinga. Pero tila may napansin siya sa unang bukas niya ng newsfeed. Dahan-dahan niyang pinindot iyon at sa isang iglap, parang tumigil ang kanyang mundo. Isang larawan ang bumungad sa screen, isang magarbong kasalan. May mga dekorasyon, may mga bulaklak, may mga ngiti. At sa gitna ng larawan, si Marco nakabarong, nakangiti at masaya. Masaya. At katabi nito, isang babaeng naka-wedding dress. Nanlamig ang buong katawan niya. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid niya. Hindi siya makahinga. Hindi. Bulong niya habang nanginginig ang boses. Dahan-dahan niyang inilapit ang cellphone sa mukha niya. Parang umaasang nagkakamali lang siya. Pero hindi. Mas luminaw ang lahat nang mabasa niya ang caption sa post. Congratulations to the newlyweds. Wishing you a lifetime of love and happiness. Parang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang salitang iyon. Nanginig ang kanyang mga kamay. Halos mabitawan niya ang cellphone. Hindi, Marco, wag. Hindi yan totoo. Wag mong gawin sa akin to, please. Hindi pwede. Pero kahit ilang beses pa niyang tingnan ang larawan, hindi nagbabago ang katotohanan. Si Marco yon, ang lalaking nangakong maghihintay sa kanya. Ang lalaking nagsabi na siya lang ang mamahalin nito habang buhay. Ang lalaking pinaniwalaan niya at ngayon ikinasal na sa iba. Parang gumuho ang mundo ni Lena sa mga sandaling iyon. Unti-unti siyang napaupo sa sahig. Hawak pa rin ang cellphone. Nanginginig ang buong katawan. Para siyang nabingi sa sobrang sakit. Bakit? Bulong niya. Halos walang marinig sa boses niya. Dahan-dahang pumatak ang unang luha niya. Hanggang sa tuluyan na itong bumuhos. Walang sigaw. Tahimik lang siyang umiiyak. Yung tipong kahit gusto niyang sumigaw, wala na siyang lakas. Parang ubos na siya. Bakit mo nagawa sa akin to? Napatingin siya sa kanyang daliri. Naroon pa rin ang singsing, isang simbolo ng pangakong hindi natupad. Dahan-dahan niya itong hinawakan. At doon, unti-unti niyang naramdaman na wala na itong halaga. Mas lalo siyang napaiyak. Hindi lang dahil sa sakit ng pagtadaksil,
kundi dahil sa lahat ng ibinigay niya, ang oras, pagod at sakripisyo. Maging ang pagmamahal. Humiga siya sa sahig, yakap ang sarili. Sa maliit na kwartong iyon, sa ibang bansa, isang pusong puno ng pangarap ang tuluyang nadurog. Sa mga sumunod na araw, tila hindi agad naging maayos ang lahat. Sa bawat paggising ni Lena, dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. May mga umagang pagdilat pa lang ng mata niya, kusa ng tutulo ang luha. Parang hindi pa rin tanggap ng puso niya ang lahat ng nangyari. May mga gabing hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga alaala, ang mga pangako, ang mga halik, ang singsing na minsang simbolo ng kaniyang pag-asa. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang bumangon. Hindi dahil madali, kundi dahil alam niya na wala nang ibang gagawa nito para sa kanya. Isang umaga, habang nakatitig siya sa salamin, nakita niya ang sariling namumugto ang mata, maputla ang muka, at halatang pagod na pagod na. At hanggang kailan ka magiging ganyan? Mahinang tanong niya sa sarili. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya umiyak. Sa halip, malalim siyang huminga, pinunasan ang natitirang luha, at dahan-dahang tumango. Tama na. Simula noon, unti-unti niyang sinubukang buuin muli ang sarili. Hindi madali. Sa trabaho, may mga pagkakataon pa rin na bigla siyang natutulala. Minsan, may maririnig lang siyang salitang magpapaalala sa kanya kay Marco, bigla na lamang sisikip ang kanyang dibdib. Pero sa halip na hayaang lamunin siya ng sakit, pinipilit niyang ituon ang isip sa ginagawa niya. Focus, Lena. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hanggang sa isang araw, habang hawak niya ang sahod, nakakakuha lang niya, napaisip siya. Dati, hindi niya na iniisip kung magkano ang matitira sa kanya. Basta ang mahalaga, maipadala niya kay Marco ang halos lahat. Pero ngayon, para kanino pa? Dahan-dahan niyang hinawakan ng sobre. Panahon na, para sarili ko naman ang isipin ko. Ayoko nang masayang pa ang mga pinagpaguran ko. Maliit man sa umpisa pero para sa kanya, malaking hakbang yon. Simula noon, naging iba na ang kanyang pananaw. Tuwing sa sahod siya, hindi na puro padala ang iniisip niya. May mga bahagi na para sa ipon, may bahagi para sa sarili niya. Unti-unti, natutunan niyang pahalagahan ang sarili niyang pinaghirapan. Hindi lang yon. Sa mga libreng oras niya, imbes na magmukmok, nagsimula siyang maghanap ng mga paraan para matuto. Nanood siya ng mga online tutorials, nag-enroll sa mga short courses, nagbasa ng mga articles tungkol sa negosyo. Isa-isa niyang nilista ang kanyang mga plano. Sa bawat sulat niya, may kasamang determinasyon. At unti-unti, totoo nga, hindi man tuluyang nawawala ang sakit, pero hindi na ito kasing bigat katulad ng dati. Isang babaeng unti-unting bumabangon, isang babaeng natutong mahalin ang sarili, at isang babaeng handa nang harapin ang buhay, hindi na para sa iba, kundi para na sa kanyang sarili. Sa pag-uwi ko, gusto kong makita niya na hindi na ako ang babaeng niloko niya. Nakangiting aniya, at doon mas nangibabaw ang pag-asa. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, kabaligtaran ng pinagdadaanan ni Lena ang buhay ni Marco. Sa loob ng isang malaki at marangyang bahay, tahimik siyang nakaupo sa sala.
Napapalibutan ng mamahaling gamit, malambot na sofa, makintab na mesa, at mga dekorasyon na hindi niya kailanman naisip na magiging bahagi ng buhay niya. Ito na ang buhay na pinangarap niya noon. Komportable, mayaman, walang iniintindi patungkol sa pera. Hindi niya na kailangan pang maghintay ng padala. Hindi na niya kailangang magtiis. Lahat ng gusto niya ay nariyan na. Pero sa kabila ng lahat, may kung anong kulang. Nakatulala siya habang hawak ang baso ng alak at sa gitna ng katahimikan, isang muka ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya. Si Lena. Napapikit siya sandali. Naalala niya ang lahat tungkol sa huling gabi nila. Ang airport, ang singsing na sinuot niya sa daliri ng dalaga, ang mga pangakong binitawan niya nang walang pag-aalinlangan. Napabuntong hininga siya. Hindi niya maitatangging nasaktan siya sa ginawa niya. May bahagi sa kanya na nagsisisi. May bahagi sa kanya na alam ang katotohanan. Niloko niya si Lena. Iniwan niya ito ng walang paliwanag at pinili niya ang mas madaling buhay. Bigla siyang napabalik sa kasalukuyan nang may maramdaman siyang dalawang brasong yumakap sa kanya mula sa likuran. "Babe!" Napalingon siya at bahagyang nagulat. Vanessa, Ngumiti ang babae habang nakayakap pa rin sa kanya. Inilapat ang ulo sa kanyang balikat. "I miss you." Bahagyang natigilan si Marco, pero agad ding bumawi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Vanessa at dahan-dahang humarap rito. kanina ka pa? "Just got home and you look so serious. Okay ka lang ba? Anong iniisip mo?" Sandaling hindi nakasagot si Marco. Yes babe, ayos lang ako. Siguro, pagod lang. Hindi na nag-usisa pa si Vanessa. Sa halip ay mas lalo pa siyang ngumiti. "I brought something for you," sabi nito saka iniabot ang hawak na paper bag. Ano ito? "Open it!" Dahan-dahan niyang binuksan ang paper bag at nang makita ang laman nito, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang mamahaling relo. Babe, ang ganda nito. "You deserve the best. I love you, babe." Hindi napigilan ni Marco ang sarili. Natuwa siya. "Do you like it?" Of course babe, I love it. Ngumiti si Vanessa. Halatang natuwa. Napatingin si Marco sa relo, saka muli kay Vanessa. Sa sandaling iyon, pinili niyang kalimutan ang anumang bumabagabag sa kanya. Lumapit siya sa babae. Marahang hinawakan ang pisngi nito. Thank you babe, I love you so much. Sa kanya ito hinalikan sa noo, pababa sa ilong, hanggang sa tuluyang magtagpo ang kanilang mga labi. Paghiwalay nila, tinitigan niya si Vanessa. I promise, ikaw lang ang babae na mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. You better mean that. Because if I ever find out there's someone else... Lumapit ito ng bahagya. Tinitigan siya ng diretsyo. "I swear, I will break you." Dagdag niya pero may halong lambing ang tono. Bahagya namang natawa si Marco. Pero sa likod ng ngiti niya, may bumubulong pa rin sa isip niya. Isang pangalan at isang alaala. Si Lena. Habang yakap niya si Vanessa, may isang bahagi sa puso niya ang tahimik na bumabalik sa nakaraan. Sa simpleng pagmamahal, sa babaeng handang ibigay ang lahat. Sa babaeng iniwan niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinili niyang manahimik. Pinili niyang itago ang lahat. At pinili niyang manatili sa mundo na meron siya ngayon. Kahit alam niya na may isang pusong nasaktan
dahil sa mga pangakong siya mismo ang sumira. Pagkalipas ng ilang taon, sa wakas, nakabalik na rin si Lena sa Pilipinas. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, agad niyang nalanghap ang pamilyar na hangin. Mainit, magulo, pero puno ng alaala. Ngunit kung may nagbago man, hindi iyon ang lugar, kundi siya. Ang dating si Lena na punong-puno ng lungkot at pagod, tila napalitan na ng isang babaeng matatag, kalmado at may kumpiyansa sa sarili. Maayos ang kanyang ayos, simple pero maganda. Ang mga mata niya ay hindi na kasing lungkot tulad ng dati, bagkus ay may lalim na dala ng mga pinagdaanan. Hindi mo mahahalata na minsan na siyang nadurog. Pagkagaling sa airport, agad siyang nagtungo sa mall upang mamili ng mga pasalubong para sa kanyang ina. Pagdating niya sa mall, agad siyang sinalubong ng dami ng tao, ingay ng paligid at malamig na hangin mula sa aircon. Saglit siyang napangiti. Grabe, namiss ko to. Dahan-dahan siyang naglakad, tumingin-tingin sa mga tindahan. Maya-maya, pumasok siya sa isang grocery store. Kumuha siya ng cart at nagsimulang mamili ng mga delata, biscuits, kape at iba pang mga paborito ng kanyang ina. Habang nag-iikot siya, napansin niya na parang may pamilyar na presensya sa paligid. Hindi niya pinansin hanggang sa pumasok siya sa comfort room. Habang naguhugas siya ng kamay, bigla siyang napatingin sa salamin. At doon, may isa pang babaeng nakatayo sa likod niya. Maganda, maayos ang bihis, halatang may kaya sa buhay. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Nanatiling kalmado si Lena, pero sa loob-loob niya, siya yun, si Vanessa. Ang babaeng pinakasalan ni Marco. Bahagyang kumabog ang dibdib niya, pero hindi siya nagpahalata. Tinuyo niya ang kanyang kamay, inayos ang sarili at sa katahimik na lumabas. Samantalang si Vanessa, walang kaalam-alam. Lumipas ang ilang minuto, nagpatuloy si Lena sa pamimili. Pilit na inaalis sa isip ang nakita niya. Ano ba naman yan? Sa dami pa ng makikita ko, siya pa talaga? Okay, Lena, focus. Huwag kang magpa-distract. Okay lang yan. Saad niya sa kanyang sarili. Pero tila ba may kung anong naglalaro sa tadhana. Sa isang aisle, sabay silang umabot sa isang lata ng pagkain. Nagtagpo ang kanilang mga kamay at muli nagkatinginan sila. Ngumiti si Vanessa, isang pilit, magalang na ngiti, katulad ng ginagawa sa mga hindi kilala. Oops, I'm sorry. Pero si Lena, nanatiling seryoso ang muka. Walang emosyon at reaksyon, hanggang sa sabay silang umatras. Tumangulang si Lena. Mabilis silang naghiwalay, parang walang nangyari. Pero sa loob ni Lena, may bahagyang kirot. Nagpatuloy siya sa pamimili, pero hindi niya maiwasang mapansin na paulit-ulit silang nagkakasabay ni Vanessa sa iba't ibang aisle. Parang sinasadya ng pagkakataon. Hanggang sa dumating siya sa counter. Mahaba ang pila. Napabuntong hininga siya. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng mas maikling linya. At may nakita siyang isang counter na halos walang pila. Pero may isang tao roon, si Vanessa. Napapikit sandali si Lena. Ay, ano ba naman yan? Pati ba naman doon? Ano ba to? Bulong niya. Dahan-dahan siyang pumila sa likod nito. Habang papalapit siya, napansin niyang paminsan-minsan lumilingon si Vanessa. Parang may nararamdaman itong kakaiba. Parang may bumabagabag. Napapansin niya ang mga tingin ni Lena na hindi pangkaraniwan. Hindi galit, hindi rin friendly. Parang may lalim.
Habang inilalapag ni Vanessa ang kanyang mga pinamili sa counter, napatingin si Lena sa mga yon. At doon, may mga nakita siya. Mga paboritong pagkain ni Marco. Yung canned goods na palagi nilang binibili noon. Yung snacks na sabay nilang kinakain habang nanunood. Yung kape na palagi niyang ipinagtitimpla para rito. Nanlalamig ang mga kamay niya. Napatulala siya. Biglang bumalik ang mga alaala. Yung sabay silang namimili. Yung simpleng tawanan habang nagbibilang ng sukli, yung pag-aagawan sa huling peraso ng pagkain. Pero ngayon, ibang babae na ang gumagawa noon para kay Marco. Hindi na siya. Ma'am? Napabalik siya sa realidad. Ma'am, kayo na po. Napakurap siya. Napansin niyang wala na si Vanessa. Sorry. Sabi niya. Agad na nilapag ang kanyang mga pinamili. Mabilis siyang nagbayad pero hindi mapakali ang kanyang isip. Pagkatapos, agad siyang tumingin sa paligid. Hinahanap niya si Vanessa. Pero wala na. Parang naglaho ito sa dami ng tao. Napabuntong hininga si Lena. Bilis namang mawala nun. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang mga pinamili at tahimik na lumabas ng grocery. Sa labas ng mall, saglit siyang tumigil, huminga ng malalim. Hindi niya inakalang sa unang araw ng pagbabalik niya, makikita niya agad ang babaeng iyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nasira, hindi siya bumalik sa dati. Sa halip, mas lalo lang niyang napatunayan sa kanyang sarili kung gaano na siya kalayo sa dating Lena. Ngumiti siya ng bahagya. At least, kinaya ko na. At sa pagkakataong iyon, pinili niyang maglakad palayo, bitbit ang mga pasalubong at ang bagong bersyon ng sarili niya. Matapos ang pamimili, agad siyang umuwi. Pauwi sa tahanan, pauwi sa taong hindi kailanman nang iwan sa kanya, ang kanyang ina. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-uwi, tila ba hindi pabor sa kanya ang araw. Matapos ang emosyonal na karanasan sa mall, sumakay si Lena ng taxi, sasakyan pauwi sa kanyang ina. Bitbit niya ang ilang supot ng pinamili, ang kanyang maleta, at ang pagod na pilit niyang tinatago. Tahimik siyang nakaupo, nakatanaw sa bintana. Kunti na lang. Gusto niya nang makauwi, gusto niya nang makita ang kanyang ina, gusto na niyang matapos ang araw na to. Pero tila may ibang plano ang tadhana. Bigla na lang huminto ang sasakyan. Napakunot ang kanyang noo. Sir, anong nangyari? Flat po yung gulong. Sagot ng driver. OMG! Hindi na ba matatapos to? Bulong niya. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Ang init ng hangin ay agad na sumalubong sa kanya. Napatingin si Lena sa paligid. Walang masyadong tao at walang masilungan. Wala ring kasiguraduhan kung kailan darating ang susunod na masasakyan. Okay lang, kaya ko to. Lumipat siya sa gilid ng kalsada, bitbit ang kanyang mga pinamili. Ilang minuto ang nakalipas, wala pa rin. Hanggang sa may dumaan na isa pang sasakyan, pero hindi pa man siya nakakasakay, bigla naman itong tumirik sa hindi kalayuan. Napapikit si Lena. Grabe naman! Sa sobrang aligaga, hindi niya namalayang nabutas na pala ang isa sa mga supot na hawak niya. At sa isang iglap, nagkalat ang mga laman nito sa lupa. Ay! Agad siyang napayuko, nagmamadaling pulutin ang mga nahulog na mga delata, biscuits, prutas. Pawis na pawis siya, hindi na alam kung uunahin ang gamit o ang sarili. Isa-isa niyang pinupulot ang mga ito, pero parang mas lalo siyang naguguluhan. Hanggang sa may isang kamay ang biglang umabot sa kanya. Isang mansanas ang inabot nito.
Napahinto si Lena. Dahan-dahan siyang tumingala. At doon niya nakita isang lalaking may maamong mukha. Malinis ang pananamit, kalmado ang aura, at may mga matang tila marunong umintindi kahit hindi ka pa nagsasalita. Ito pa oh. Sabi nito saka iniabot ang mansanas. Sandaling natigilan si Lena. Salamat. Ngumiti ang lalaki. Saka yumuko at nagsimulang tulungan siyang pulutin ang mga nagkalat. Naku, ako na po. Maraming salamat po. Okay lang. Mas mabilis kung dalawa tayo. Hindi na siya nakatanggi. Tahimik silang nagpulot ng mga gamit. Walang pilit na usapan. Walang awkward na tanong. Pero sa bawat sandali, ramdam ni Lena ang kakaibang presensya ng lalaki. Hindi magulo, hindi pabida, kundi tahimik lang na tumutulong. Matapos nilang mapulot ang lahat, inayos nito ang mga supot at sinigurong wala ng butas. Mukhang first day mo ulit dito ah. Ha? Paano mo nasabi? Halata naman eh. Yung tingin mo sa paligid. Parang matagal kang nawala. Oo. Kakauwi ko lang kasi. Welcome back. Saglit na katahimikan hanggang sa napansin ng lalaki ang kalagayan niya. Pagod, maraming bitbit at tila nahihirapan. Saan ka na ba niyan pupunta? Nag-alinlangan si Lena. Hindi siya sanay magtiwala agad, lalo na sa hindi kakilala. Pero sa kanyang sitwasyon ngayon, wala na rin siyang choice. Doon lang ako sa Lukban, Quezon. Tumango ang lalaki. Tamang-tama pala. Doon din kasi yung punta ko eh. If you don't mind, pwede naman kitang isabay. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Sa isang banda, ayaw niya. Hindi niya ito kilala. Sa kabilang banda, pagod na siya at wala ng ibang paraan. Naku, hindi ba nakakahiya? Walang problema doon. Huwag ka nang mahiya sa akin. Doon din naman kasi yung punta ko. Sige na nga. Naku, maraming salamat talaga ha, kaagad. Ngumiti ang lalaki, saka tinulungan siyang dalihin ang mga gamit papunta sa sasakyan nito. Habang naglalakad sila, napansin ni Lena kung gaano kaayos at kaingat ang kilos nito. Parang sanay tumulong. Pagdating sa sasakyan, binuksan nito ang pinto para sa kanya. Salamat. Habang nasa loob na sila, nagsimula ng umandar ang sasakyan. Tahimik sa una, hanggang sa nagsalita ang lalaki. By the way, ako nga pala si Adrian. Lena. Nice to meet you, Lena. Nice to meet you too. At thank you rin. Tahimik ulit pero hindi awkward. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, napaisip si Lena. Hindi naging maganda ang unang araw niya sa Pilipinas. Naalala niya ang mall, si Vanessa, ang mga alaala. At ngayon, ito naman ang nangyari. Nasiraan at nagkalat ang gamit. At napasakay sa sasakyan ng isang estranghero. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Hindi kaba, hindi rin takot, kundi kapayapaan. Sumulyap siya kay Adrian. Tahimik itong nagmamaneho, nakatuon sa daan. At sa mga oras na yun, may bahagi sa kanya ang napangiti. Hindi niya alam na ang hindi inaasahang pagkikita na yon ang simula ng panibagong kwento sa buhay niya. Pagdating ni Lena sa kanilang bahay sa Lukban, Quezon, hindi pa man siya tuluyang nakakababa ng sasakyan. Natanaw na agad niya ang pamilyar na anyo ng kanilang tahanan, isang simpleng bahay na yari sa kahoy at semento. Napalilibutan ng mga halaman at may maliit na bakuran kung saan siya lumaki. Napahinto siya sandali, huminga ng malalim. Sa wakas,
Mahinang bulong niya. Bumaba siya ng sasakyan, hawak na ang kanyang mga gamit, pero bago pa siya tuluyang makalapit sa pintuan, "Lena!" Isang pamilyar na boses ang sumigaw. Napalingon siya at doon niya nakita ang kanyang ina na si Aling Rosa, nakatayo sa may pintuan. Nanlalaki ang mga mata at tila hindi makapaniwala. "Anak! Ikaw na ba yan, anak?" Hindi na nakapagsalita pa si Lena. Sa isang iglap, tumakbo si Aling Rosa papunta sa kanya. At agad siyang niyakap ng mahigpit. "Anak ko, maraming salamat sa Diyos at nakarating ka ng ligtas dito sa atin." Napapikit si Lena habang niyayakap ang ina. "Ma, namiss na rin po kita." Mahinang sagot niya, ramdam ang init ng yakap nito. Pareho silang naiiyak, yakap ang isa't isa na parang ayaw nang bumitaw. Sa wakas, nasa bahay na siya. Unti-unting kumalas si Aling Rosa, saka hinawakan ang mukha ng anak. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. "Ang ganda-ganda mo, anak, pero pumayat ka. Nagkasakit ka ba doon?" "Ma, okay lang po ako. Siguro po dahil na rin sa trabaho." Biglang napatingin si Aling Rosa sa likod niya. At doon niya napansin si Adrian na nakatayo lang. Tahimik, may magalang na ngiti sa labi. Napakunot ang noo ng matanda, saka biglang napangiti. "Ay nako anak, hindi mo naman sinabi na may kasama ka palang bagong nobyo mo." "Ma, naku hindi po." Pero bago pa siya makapagpaliwanag, natawa si Adrian. "Hi po, kumusta po?" "Nako iho, kanina ka pa pala dyan. Pasensya ka na. Halika, pumasok na kayo at maghahain ako ng makakain nyo." Naiilang at napapahiya na si Lena. "Ma!" "Naku, Adrian, pasensya ka na." Ngumiti lang si Adrian at sabay na silang pumasok sa loob. Agad na naghanda si Aling Rosa ng merienda, kape at pandesal na bagong bili. Habang kumakain sila, unti-unting naging komportable ang usapan. "Ano nga yung pangalan mo, iho?" "Adrian po." "Nako, bagay na bagay sa itsura mo. Napakagwapo mo na bata." Napapailing at nahihiya naman sa isang tabi si Lena. Hindi niya magawang pigilan ang ina. Sa pagkakataong iyon, kahit saglit, nakalimutan ni Lena ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Hanggang sa matapos ang merienda, tumayo na si Adrian. "Maraming salamat po, tita. Kailangan ko na rin pong umalis." "Ay ganoon ba? Naku, sayang naman. Gustong-gusto ko pa sanang makipagkwentuhan sa iyo. Sana bumalik ka." "No problem po, tita. Maybe next time." Tumango ito kay Lena na waring nagpapaalam na. "Mag-iingat ka. Salamat ulit ah." Ngumiti si Adrian sa katuluyan ng umalis. Tahimik na sinundan ng tingin ni Lena ang papalayong sasakyan. Hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin niya. Mukhang mabait siya. Gaano na ba kayo katagal ha?" "Ma, hindi ko ho nobyo si Adrian. Ang totoo niyan ngayon ko nga lang po siya nakilala." "Ano ka mo? Ngayon lang? Hindi mo nobyo? Bakit? Ay, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Naku anak, nakakahiya naman sa kanya yung mga pinagsasabi ko." "Ma, kanina ko pa talaga kayo pinipigilan at gustong sabihan kaso ayaw niyong magpapigil." Pareho silang natawa. Pagkatapos nun, pumasok sila sa loob ng bahay. Umupo si Lena sa may sofa habang si Aling Rosa nakatitig lang sa kanya na parang ayaw siyang mawala sa paningin nito. "Kamusta ka na ba talaga, anak?" Alam niya kung saan pupunta ang usapan. "Kumusta na kayo ni Marco?"
Dati, sa tanong pa lang na yon, siguradong maiiyak na siya. Pero ngayon, ngumiti lang si Lena, isang ngiting payapa. Okay na po ako, ma. Masaya na po ako. Walang luha at walang pait, kundi isang katahimikan na puno ng pagtanggap. Tapos na po yun. Natuto na po ako. At pinasadyos ko na po yung nangyari. Lahat-lahat. Tahimik lang na tumango si Aling Rosa. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ng anak. Basta ang mahalaga, maayos ka na at nandito ka na. Ngumiti si Lena. At sa simpleng bahay na yon, sa Lukban, Quezon, nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay ni Lena. Lumipas pa ang mga araw at tila ba may sariling plano ang tadhana para kina Lena at Adrian. Sa maliit na bayan ng Lukban, Quezon, unti-unting nabuo ang pangarap ni Lena na magkaroon ng kanyang sariling boutique. Hindi man kalakihan, pero punong-puno ito ng sipag, tiyaga at bagong pag-asa. At sa likod ng lahat ng iyon, naroon si Adrian. Hindi siya basta tumulong. Siya ang gumabay kay Lena mula sa pagbabudget, pagkuha ng suppliers, hanggang sa tamang paraan ng pagpapalago ng negosyo. At sa mga simpleng usapan, kwentuhan at halos araw-araw nilang pagsasama, unti-unting lumalalim ang kanilang samahan. Hindi pilit, hindi madalian, kundi natural. Hanggang sa dumating ang araw ng grand opening. Maaga pa lang, abala na si Lena. Maayos ang suot niya, simple pero maganda. Hindi na siya yung babaeng sugatan noon. Ngayon, isa na siyang babaeng may sariling pangalan at direksyon. Ready ka na? Tanong ni Adrian habang papalapit sa kanya. Kinakabahan pero excited. Kaya mo yan. Unti-unti nang dumami ang tao sa boutique. May mga kakilala, may mga curious na dumaan, at may mga bisitang hindi niya inaasahan. At isa roon, si Vanessa. Marco, I heard this boutique is really nice. Sabi ni Vanessa habang hawak ang braso ng asawa. I want to check their bags. Bahagyang natigilan si Marco. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Maybe next time na lang. Why? Nandito rin naman na tayo, di ba? Saka alam mo naman kung gaano ako kahilig sa mga bags, right? Come on, Marco. Saglit lang. Wala nang nagawa pa si Marco. Pagpasok pa lang nila sa boutique, parang tumigil ang kanyang mundo. Nakatayo sa harap at nakikipag-usap sa mga bisita, si Lena. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Babe, are you okay? Hindi siya agad nakasagot hanggang sa napalingon si Lena. At do'y nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, muling bumalik ang nakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Lena? Halos hindi niya mabigkas ang pangalan nito. Si Lena naman, natigilan. Pero hindi katulad ng dati. Walang galit, walang luha, kundi isang kalmadong tingin. Parang estranghero. Napansin ni Vanessa ang kakaibang tensyon. Napatingin siya kay Lena, saka kay Marco. Do you know each other? Tahimik, walang sumagot kaagad, hanggang sa nagsalita si Marco. Siya si... Hello, ma'am, sir. Welcome to Lena's Fashion Boutique. Pasok po kayo. Mahinang putol niya. Pilit na profesional ang tono. Nagulat naman si Marco, pati si Vanessa. Napatingin si Vanessa kay Lena at doon ay may kung anong pamilyar. Tinitigan niya ito ng mabuti at biglang bumalik sa alaala niya ang babae sa CR, sa grocery at ang kakaibang tingin.
ng pangako. You! Mahaba, malamig, Wait, ikaw at yung... tinatanong ng matapos. Napatingin siya kay Marco Sumagot at si do'y Lena. nagdugtong-dugtong Yakap ang lahat. bato. Pinitigilan ang sariling Marco? maiyak. Who is she? Sa gabing iyon, Hindi agad nakasagot si Marco, pero sapat na ang katahimikan, sapat na ang itsura niya para maunawaan ni Vanessa ang lahat. She is your ex, isn't she? Tahimik lang ang paligid, parang sila lang ang tao sa loob. Hanggang sa napaatras, si Vanessa. Umalis ito at dali-daling iniwan sa loob si Marco. Vanessa, wait! Paghabol ni Marco, naiwan si Lena. Tahimik lang na pinagmamasdan ang dalawa, napapalayo. Nakitang-kita niya ang pagtatalo. Pinapanood ang eksenang iyon at sa halip na masaktan, napangiti siya ng bahagya. Napailing. Maya-maya ay lumapit na sa kanya si Adrian. Are you okay? Tumango si Lena. I'm fine. Dumarami na yung tao, no? Nakakatuwa naman. Napatingin si Marco sa labas. Napatanaw sa dalawang nagtatalo sa labas. Parang nakita ko silang pumasok dito kanina lang. Hindi ba napagbigyan ni Sir si Ma'am? Kaya parang galit si Ma'am at nagtatalo sila. Biro niya sabay tawa habang tinuturo ang dalawa sa labas. Napalingon naman si Lena. Oh? Naku, baka nga. O siya, halika na. Hayaan mo na sila dyan. Hindi na inopen pa ni Lena ang nangyari dahil para sa kanya, hindi na ito importante pa at nakakaubos lamang yon ng oras para sa kanya. At sa gitna ng kanyang boutique, sa gitna ng panibagong buhay na pinaghirapan niya, nakatayo siya, hindi na bilang babaeng iniwan, kundi bilang babaeng piniling buuin ang sarili. At sa wakas, hindi na siya bahagi ng nakaraan ni Marco, kundi ng sarili niyang kinabukasan. Kinabukasan, maaga pa lang, bukas na ang boutique ni Lena. At may iilan na rin agad na mga customers, habang ang mga staff ay abala sa pag-aayos ng mga bagong display. Maayos ang pagkakaayos ng mga bags, malilinis, maganda. Hanggang sa bumukas ang pinto, pumasok si Vanessa, naka-sunglasses, mataas ang baba, at halatang may dala na hindi magandang intensyon. Tahimik siyang naglakad papasok. Sinulyapan ang buong lugar, mula sa ilaw, sa estante, hanggang sa mga nakadisplay na produkto. Mahinang bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang section kung saan nakadisplay ang mga mamahaling bags. Hinaplos niya ang isa. Maganda, maayos, halatang dekalidad. Ngunit imbes na humanga, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lipstick. At sa isang iglap, maingat niyang dinumihan ang gilid ng bag. Hanggang sa tuluyan itong nagmukhang may mancha. Ngumiti siya. Ilang sandali pa, bigla siyang sumigaw. Excuse me? What's this? Napalingon ang isang staff. Lumapit agad ang isa. Ma'am, may problema po ba? Problem? You call this a premium product? Ang dumi-dumi? Nagkatinginan ang mga staff. Nagtataka. Ma'am, imposible po yan kasi bagong display lang po yan kanina. Are you accusing me? Are you saying I did this? This boutique is so disappointing. Poor quality, poor service, nakakahiya. Unti-unting napatingin ang ibang tao at lumakas ang bulungan. I wanna talk to the owner. Now! Tahimik sandali. Hanggang sa, mula sa loob, lumabas si Lena. Maayos ang tindig, kalmado ang muka, walang bahid ng kaba. Lumapit siya, diretsyong tumingin kay Vanessa. Good morning. Anong kaguluhan to? May problema po ba? Sandaling natahimik si Vanessa. Tinitigan niya si Lena mula ulo hanggang paa. Thank you for coming. Now, how can I help you?
Inangat ni Vanessa ang bag. Oo. This Oo, is Marco. unacceptable. You're selling dirty products? Ha! Ganto ba yung standards mo? Kinuha ni Lena ang bag, tinitigan, hinaplos ang mansa, at sa isang iglap, napansin niya, lipstick. Dahan-dahan niyang binalik ang tingin kay Vanessa. Kalmado pero matalim. Interesting. What do you mean? Ang ganda ng lipstick shade niyo. Matches perfectly with the stain. Hindi kita iiwan. Anong gusto mong iparating? Ha? Maghihintay ako. Wala naman akong gustong iparating. Na-observe ko lang. Tahimik lang ang paligid. Ramdam ang tensyon. You think I did this? Do you even know who are you talking to? Yes, I know exactly who I'm talking to. Bahagyang napaatras si Vanessa. Then you should know better. I can ruin your business in one day. Then do it. Yun naman talaga yung trabaho mo eh. Ang manira ng maayos, di ba? Muling nagyakapan ang dalawa. Biglang kinabahan si Vanessa. Tumingin siya sa paligid niya. Shut up! Wala akong sinira. At mas lalong hindi ko kayo sinira. Oh? Really ah? Eh ano nga ba talaga yung tinutukoy mong sinira mo? Ha? You're being dramatic. This is just business. Yeah, you're right. This is just a business. Para sa future Eh yung nasira mo, anong tawag doon? Nagkatinginan ang mga staff. I love you more, mahal ko. You walk in here, damage my product, and tried to blame it on us. Hindi ko yung ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. Hindi kaya talagang marumi lang, kaya inaayawan? Kahit kailan, wala akong pinakitang hindi maganda. At hindi ako naglabas ng kahit na anong marumi. Sadyang may mga peste lang talaga na sumisira at nagsusumiksik. Kahit wala naman silang lugar dito. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa at hindi na nagawa pang sumagot. Now, you have two options. Tumingin siya diretso sa mata ni Vanessa. You can apologize and leave peacefully. Or, we can settle this properly. Napalunok si Vanessa. Hindi siya sanay na matapatan. Hindi siya sanay na may hindi natatakot sa kanya. You think you're better than me? No. I just choose to be better than who I used to be. Tumahimik si Vanessa. Wala na siyang masabi. Unti-unti siyang napaatras. Napatingin siya sa paligid, sa mga taong nakatingin sa kanya, sa mga staff na tahimik lang, sa babaeng nasa harapan niya na hindi niya kayang tapatan. Fine, this isn't over. Ngumiti si Lena. Walang nagawa si Vanessa kundi tumalikod. Mabilis siyang lumabas ng boutique, galit, napahiya at talunan. Paglabas niya, hindi niya napigilan ang sarili. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Damn it! Sa loob naman, tahimik ang lahat hanggang sa napabuntong hininga si Lena. Okay na, back to work. Parang walang nangyari, pero sa loob niya, may isang malaking bagay ang natapos. Natutunan na niyang ipaglaban ang sarili at kanyang karapatan. Kinabukasan, nang malaman ni Marco ang ginawa ni Vanessa sa boutique, naisip niya agad na puntahan si Lena upang personal na humingi rito ng dispensa. Kaya maaga pa lang, nakaparada na ang sasakyan ni Marco sa tapat ng boutique ni Lena. Matagal siyang nakaupo sa loob habang hawak ang manibela. Tila nagdadalawang isip kung bababa ba siya o hindi. Dapat kong gawin to. Para makabawi naman ako sa kanya. Kahit papaano. Hindi dahil gusto niyang makita si Lena, kundi dahil kailangan niyang itama kahit papaano ang mali, lalo na ang ginawa ni Vanessa kahapon. Malalim siyang huminga at sa wakas, bumaba siya ng sasakyan.
Pag-angat pa lang niya ng tingin, nakita niya agad si Lena. Kalalabas lang nito sa butik. Parang tumigil ang kanyang mundo. Nanlaki ang mga mata niya. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ibang-iba na si Lena. Mas maayos, mas maganda. Pero higit sa lahat, mas masaya. Lena, Mahinang bulong niya. Nangakma na sana siyang lalapit. May biglang dumating na isang sasakyan. Napalingon siya. At mula roon, bumaba si Adrian. Maayos ang suot. May hawak na isang bouquet ng bulaklak. Napahinto si Marco. Tahimik siyang nakamasid. Lumapit si Adrian kay Lena at agad na nakipagbeso at inabot ang bulaklak. Ngumiti si Lena, isang ngiting totoo. At sa sandaling iyon, may kung anong kumirot sa dibdib ni Marco. Hindi niya maalala kung kailan niya huling nakita si Lena na ngumiti ng ganon. Hindi pilit at nasasaktan, kundi masaya. At doon niya tuluyang na-realize, talagang nasaktan niya noon si Lena. Pero ngayon, masaya na ito at hindi na siya ang dahilan. Napayuko si Marco. Umatras siya ng bahagya. Balak na sana niyang umalis pero sa hindi inaasahan, napalingon si Lena. Nakita siya. Marco? Napahinto siya. Napatingin din si Adrian. Marco? Ulit niya na mas malinaw na. Wala na siyang takas. Dahan-dahan siyang lumapit at may pag-aalinlangan. Paglapit niya, agad silang nagkatinginan ni Lena. Kanina ka pa ba doon? Anong ginagawa mo rito? Napadaan lang. Actually, napunta ako rito para humingi ng tawad. I'm sorry. Sorry sa nangyari kahapon. Pagpasensya nyo na yung taong yun. Okay lang. Naayos rin naman kaagad. Napayuko si Marco hanggang sa nagsalita si Adrian. Gusto mo bang pumasok muna? Hindi na. May pupuntahan pa kasi ako. Pero ang totoo, hindi niya na kayang manatili. Okay, sige. Mag-iingat ka. Ngumiti lang si Marco at sa isang huling tingin, umalis na siya. Pagbalik sa sasakyan, habang naglalakad, hindi niya mapigilan ang sarili. Bumalik ang lahat sa isipan niya. Ang dating Lena, ang babaeng handang ibigay ang lahat. Ang babaeng minahal siya ng buo. At ang Lena ngayon, matatag, masaya, pero hindi na siya ang kasama. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang magsisi. Pero ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi pera ang kulang noon, hindi marangyang buhay, kundi pagpapahalaga. At yun ang hindi niya naibigay. Habang pauwi siya, paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Lena. At sa bawat alaala, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagkawala. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil siya ang unang bumitaw. At sa huli, hindi na niya mababawi pa ang babaeng minsan ay buong-buo niyang inangkin. Dahil ngayon, may sarili na itong mundo at hindi na siya bahagi nun. Makalipas ang mahigit 1 taon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Lena. Mula sa simpleng boutique sa Lucban, Quezon, ngayon ay meron na siyang ilang branches sa iba't ibang lugar. Kilala na ang pangalan niya, dumarami ang customers, lumalago ang negosyo. At sa gitna ng lahat ng kanyang tagumpay, naroon pa rin si Adrian. Kaya naman, panahon na rin siguro upang ang puso at sarili naman niya ang unahin niya. Walang kaalam-alam si Lena na may naghihintay palang sorpresa para sa kanya. Pagdating niya sa restaurant, agad siyang napatingin sa paligid. Tahimik at halos walang tao. Adrian? Tanong niya habang papalapit sa mesa. Nakatayo na ito roon, nakangiti.
Oh, you're here. Bakit parang walang masyadong tao? Hindi ba kilala tong lugar na to? Ayaw mo ba ng ganito? Mas okay nga yung tahimik. Hindi na siya nagduda. Umupo siya. Nagkwentuhan sila tungkol sa negosyo, sa mga plano, sa mga simpleng bagay. Hanggang sa tumayo si Adrian. Pwede ba kitang isayaw? Dito? Trust me. Mabuti na lang walang ibang tao rito. Dahan-dahan niyang tinanggap ang kamay nito. At sa gitna ng tahimik na restaurant, nagsimula silang sumayaw. Mahina ang tugtog, banayad ang galaw. Habang umiikot sila, napansin ni Lena na parang may mga aninong gumagalaw sa paligid. Hanggang sa, isa-isa, nagsilabasan ang ilang pamilyar na muka. Mga kaibigan nila, mga taong malapit sa kanila. Napahinto si Lena. Ano to? Ano bang meron, Adrian? Naguguluhan siya at kinakabahan at lalo siyang nagulat nang ang huling lumabas ay ang kanyang ina. Nakatayo ito, may luha sa mata at nakangiti. Ma? Anong ginagawa mo rito? Ano ba to? Ano bang nangyayari? Humigpit ang hawak ni Adrian sa kamay niya. Lena, Dahan-dahan siyang humarap at sa harap niya, lumuhod si Adrian. Parang tumigil ang mundo niya. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Mula sa bulsa, inilabas ni Adrian ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Isang simpleng singsing, pero napakaganda at higit sa lahat, totoo. Lena, hindi ko man alam lahat ng pinagdaanan mo. Pero nakita ko kung paano mo muling binuo ang sarili mo. I saw your strength, your pain, and your courage. At doon ako lalong nahulog sa'yo. Hindi kita hinihinga ng sakripisyo. Hindi kita iiwan. Hindi kita sasaktan. I just want to love you the way you deserve to be loved. Lena, will you marry me? Tahimik lang, isang sandali na parang walang hangin. Tumingin si Lena sa kanyang ina, naiiyak na ito. Ngumiti at dahan-dahang tumango. Muling bumalik ang tingin ni Lena kay Adrian. Nanginginig ang kanyang labi. Punong-puno ng emosyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi sakit, kundi saya. Oo, Adrian. Napangiti si Adrian, naluhaan. Agad niyang sinuot ang singsing sa daliri ni Lena. At sa isang iglap, nagyakapan sila. Mahigpit at tunay. Pareho silang umiiyak. Natagpuan na nila ang tamang pagmamahal. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Ang kanyang ina ay umiiyak sa tuwa. Salamat. Bulong niya kay Adrian habang yakap siya. Hindi mo na kailangan mag-isa, Lena. At sa gabing iyon, sa isang lugar na puno ng ilaw, musika at mga taong nagmamahal sa kanya, natagpuan ni Lena ang bagay na matagal niyang hinahanap. Hindi kayamanan, hindi pangako, kundi isang pag-ibig na hindi niya kailangang ipaglaban mag-isa. At sa wakas, natagpuan niya na yon at masaya na siya. Samantala, habang si Lena ay unti-unting binubuo ang bagong kabanata ng kanyang buhay na punong-puno ng saya, pag-asa at tunay na pagmamahal, sa kabila namang panig, unti-unting gumuho ang mundo ni na Marco at Vanessa. Unti-unting lumabas ang mga bitak. Si Marco hindi na kasing sigla katulad ng dati. Palagi na lang umuuwi ng lasing, tahimik at malayo ang isip. Habang si Vanessa, hindi na rin mapakali. Why are you like this, Marco?
You're not even trying anymore! Iba na ang kanyang pananaw. Sigaw ni Vanessa isang gabi. Sasahod siya. Tahimik lang si Marco. Hawak ang baso ng alak. May mga bahagi na para sa ipon. Are you still thinking about her? Para sa sarili niya. Walang sagot na nakuha mula sa asawa. At iyon ang lalong nagpasiklab sa galit niya. Answer me! Dahan-dahang tumingin si Marco. Pagod at walang gana. At anong gusto mong marinig? Gusto ko ng totoo! Tahimik si Marco. Hanggang sa binalik niya ang tingin sa hawak niyang cellphone. At dooy, mga larawan ni Lena. Masaya, nakangiti. Kasama si Adrian. Mga litrato ng engagement. Mga kuha sa boutique. At sa mga sandaling halatang puno ng pagmamahalan, parang sinasaksak ang puso niya sa bawat tingin. Marco, are you even listening to me? Wala pa ring sagot. Sa halip, mas lalong nalubog si Marco sa panunood ng mga litrato. Dahil ang araw na yon, araw ng kasal ni Lena at Adrian. Doon tuluyang nabasag ang lahat. Unbelievable! You're here staring at her pictures! Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at pinaltok ang cellphone sa kamay ni Marco. Enough! Nahulog ang cellphone sa sahig. Walang sigaw mula kay Marco. Walang galit. Dahan-dahan lang siyang tumayo. Napatingin kay Vanessa. Walang emosyon. Ayoko na. What? Ang sabi ko ayoko na. You are leaving me? Walang sagot si Marco. Hindi na siya lumaban. Hindi na siya nagpaliwanag. Dahil sa totoo lang, matagal na siyang wala. Matagal na siyang nawala sa kanilang relasyon. At para saan? Para sa babaeng iniwan mo? Napahinto si Marco saglit, pero hindi siya lumingon. Marco! Pero hindi pa rin siya lumingon. Hindi na siya huminto. At sa isang iglap, naiwan si Vanessa. Mag-isa, luhaan. Sa gitna ng bahay na puno ng alaala ng maling pagpili. Habang si Marco lumabas ng bahay, walang direksyon at kasiguraduhan. Pero may isang bagay na malinaw. Huli na ang lahat. Habang sa kabilang panig ng mundo, sa araw ding iyon, si Lena ay naglalakad sa aisle, nakasuot ng puting damit, nakangiti, at papalapit sa lalaking hindi siya iniwan. At sa wakas, dalawang kwento ang tuluyang naghiwalay. Ang isa, nagtapos sa pagsisisi, at ang isa, nagtapos sa tunay na kaligayahan. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw at musika ng simbahan, dahan-dahang naglakad si Lena sa gitna ng aisle, nakasuot ng puting damit, hawak ang bouquet at may ngiting hindi pilit. Sa bawat hakbang niya, hindi lang siya papalapit sa altar, kundi papalayo na rin sa lahat ng sakit na minsan niyang pinagdaanan. Sa dulo, naghihintay si Adrian, tahimik, nakangiti, punong-puno ng pagmamahal. Hindi siya nagmamadali, hindi siya kinakabahan sa maling dahilan. Dahil sigurado siya kay Lena. At sigurado siya sa pag-ibig na kanilang pinili. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, saglit na tumigil ang mundo. Walang ingay at walang ibang tao. Sila lang at ang pangakong kanilang bubuin habang buhay. Sa isang sulok, tahimik na umiiyak si Aling Rosa. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Sa wakas ay nakita niya na ang anak niya na muling ngumiti. Hindi na dahil sa pangarap lang, kundi dahil sa realidad na pinaghirapan nitong buuin. Habang nagpapatuloy ang seremonya, walang bahid ng pag-aalinlangan sa puso ni Lena. Wala na ang paano kung, wala na ang bakit nangyari. Dahil sa wakas, natanggap na niya ang lahat. Ang nakaraan ay nanatiling alaala, hindi na sugat.
Napatingin si Marco sa At reloj. tinatanggap mo ba si Adrian? Tanong ng pari. Ngumiti si Lena. Bahagyang nangingilid ang luha. Lumapit siya sa babae. Opo, Father. Marahang hinawakan At tinatanggap mo ba si Lena? Opo, Father. At sa isang simpleng, kayo ay mag-asawa na, tuluyang nagsara ang isang kwento. At nagsimula ang panibago. Nagpalakpakan ng lahat. Ngumiti si Lena habang hinahawakan ang kamay ni Adrian. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya natatakot, hindi na siya nagdadalawang isip, dahil alam niya, hindi na siya mag-iisa. Sa kabilang dulo naman ng kwento, tahimik na naglalakad si Marco sa kalsada. Walang direksyon at walang kasama, walang tahanang babalikan. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang bigat ng mga desisyong siya rin ang gumawa. Naaalala niya ang lahat, ang babaeng minsan niyang minahal, ang pangakong hindi niya tinupad, at ang pagkakataong hindi na niya mababawi pa. Napahinto siya, tumingin sa langit. May mga bagay sa buhay na kahit gaano mo pagsisihan, hindi na maibabalik pa. At si Lena, isa na roon. Tahimik siyang napangiti ng mapait, at sa pagkakataong iyon, tinanggap na rin niya na hindi lahat ng iniwan mababalikan pa. Lumipas ang mga araw, ang boutique ni Lena patuloy na lumago. Hindi lang negosyo ang naitayo niya, kundi isang simbolo ng kanyang muling pagbangon. Kasama si Adrian, unti-unti nilang binuo ang buhay na hindi nakabase sa sakit, kundi sa respeto, pagtitiwala at tunay na pagmamahal. At sa tuwing mapapadaan si Lena sa salamin, ngumingiti siya dahil ang babaeng nakikita niya hindi na yung dating sugatan, kundi isang babaeng piniling buuin ang sarili at natutong magmahal ulit, hindi dahil kailangan, kundi dahil handa na siya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng sakripisyong ibinibigay mo, kundi sa kung paano ka pinapahalagahan habang minamahal mo ang isang tao. Minsan, kailangan mong masaktan, kailangan mong madurog, para matutunan mong piliin ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng iniwan ka ay kawalan. Minsan, iyon ang paraan para makilala mo ang taong tunay na para sa'yo. At higit sa lahat,